Giyera o diplomasya, Pilipinas, ginagamit lang daw ng US sa laban kontra China. Dahil sa saklolong Amerika, wala siyang pakialam sa pinag-aagawang teritoryo. Kapag ang isang gamit ay luma na at hindi na napapakinabangan, ito ay isinasantabi o hindi kaya'y itinatapon na lamang. Ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. Punto pa niya, tiyak na mananalo ang China kontra US sa WPS. At ang kawawa dito, ang mga walang kamalay-malay na Pilipino. The Chinese will win and you will be destroyed. And yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. You think America is your friend. Payo naman ni Ritter sa Philippine government, huwag magpauto dahil walang pakialam sila mga Amerikano sa ating mga Pilipino. Sa totoo lang, hanggang ngayon, nananatiling mababa ang tingin nila sa atin, mga lahing sinakop at inalilan nila sa mahabang panahon. We don't like you, we don't care about you, we just want to use you. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Ito ang realidad na maaaring kaharapin ng Pilipinas ayon sa babala ng mga dating USA intelligence officers at foreign policy experts sa issue tungkol sa West Philippine Sea. Ikinigiit ng mga opisyal at eksperto sa nagdaang online media briefing ngayong Hunyo sa USA National Press Club sa Washington na ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas upang gumawa ng mga kondisyon ng potential conflict sa kapitbahay nitong bansa. Ayon kay Scott Ritter, isang dating platoon commander na na-deploy sa Subic noong 1986, hindi kalaban ng China. Ito raw ang ating kaibigan sa Asia Pacific. Dagdag pa ng US Marine Corps Intelligence Officer at dating United Nations Special Commission Weapons Inspector, oras na para i-demand ng sambayanang Pilipino sa kanilang gobyerno na umpisahan ng diplomasya sa Chinese government. Hindi umano nais ng Beijing ng giyera at dahil hindi marunong sa diplomasya ang US, huwag dapat dumepende ang Pilipinas sa US upang maresolba ang isyu nang hindi dumadaan sa dahas. Totoo ba ito? Ang Amerika ba ay kakampi o isa lamang nagpapanggap na kaibigan? Dapat na bang baguhin ng gobyerno ang plano at direksyon nito sa China at pinag-aagawang karagatan? Yan ang ating aalamin. Ang pundasyon ng partnership ng Estados Unidos at Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea ay ang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951. Ang kasunduang ito ay nangangako ng tulungan sa pagitan ng dalawang bansa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa alinman sa kanilang mga teritoryo o sa mga puwersa ng militar nito sa Pacific region. Noong 1998, nilagdaan naman ang Visiting Forces Agreement na nagpapahintulot sa presensya ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas para sa mga pagsasanay at iba pang military exercises. Sinundan ito ng Enhanced Defense Cooperation Agreement na nagbibigay ng karagdagang access sa mga base militar ng Pilipinas para sa mga puwersa ng USA at nagpapahintulot sa pagtatayo ng mga pasilidad at imbakan ng kagamitan. Sa mga nagdaang taon, naging agresibo ang China sa kanilang pag-aangkin sa halos buong South China Sea, kabilang na ang mga lugar na nasa loob ng eksklusibong economic zone, EEZ, ng Pilipinas. Ang pagtatayo ng mga artificial islands, mga military installations ng China, at ang agresibo nitong pagtataboy sa mga Pilipinong mandaragat ay nagdulot ng pag-aalala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa rehiyon. Kaya bilang malapit na kaibigan ng Pilipinas, nag-alay ng kamay ang USA na mapalakas ang depensa nito laban sa China. Presensya ng US sa West PHC. Ang pagtaas ng tensyon ay nagdulot ng paglalapit muli ng kapatiran ng Estados Unidos at Pilipinas sa pamamagitan ng mga mas pinalakas na military exercises tulad ng balikatan at salaknib. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong pagbutihin ang interoperability ng kanilang mga puwersa. Naging mas malawak ang saklaw at laki ng pagsasanay na umaabot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang mga lugar malapit sa West Philippine Sea. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang nakatutok sa humanitarian assistance at disaster relief,
kundi pati na rin sa mas komplikadong mga operasyon tulad ng littoral live fire drills at joint intelligence at pagsasanay. Mula sa Estados Unidos, unti-unting nagkakaroon ng kapasidad ang Pilipinas, ang pagtatatag ng mga joint training centers at pagpapabuti ng mga umiiral na base militar ay nagpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang kanilang mga teritoryo. Ngunit ang malakas bang depensang militar ang kailangan ng Pilipinas? Lumalabas kasing mas lalo lang pinapainit ng USA ang tensyon dahil patuloy pa rin ang agresyon ng China. Tinawag pa ng Beijing na pakialamero ang USA. Idaan sa diplomasya. Para kay retired military officer na si Colonel Richard Black, diplomasya o mahinahong pag-uusap sa pagitan ng dalawang leader ng Pilipinas at China ang kailangan natin. Ang husay ng mga Pilipino sa pakikipag-usap ay maaaring gamitin di umano upang maiwasan ang mas malaking kaguluhan. Motibo ng USA. Mariing kinundena ng Defense Ministry ng China nitong Mayo ang paglalagay ng USA ng isang intermediate range missile system sa Laoag, Ilocos Norte bilang bahagi ng balikatan military drills noong nakaraang Abril. Sabi ng defense spokesperson Wu Xian, ang ginawang pagpapalakas ng US sa defense system ng Pilipinas ay maaaring magdadala sa rehiyon sa matinding kaguluhan. Aniya, ang intermediate range missiles na ang Tomahawk at SM-6 missiles na kayang paliparin ng Typhoon system ng Amerika ay isang stratehiya at malakas na opensang maikukumpara sa tulad ng mga ginamit noong Cold War. Subalit, paliwanag ni Colonel Michael Logico ng Philippine Army na ang Typhoon missile system na may bigat na 40 tons ay dinala lamang noong balikatan upang matukoy kung kaya itong itransport sa ere sa oras ng digmaan. Hindi ginamit ang missile upang manindak sa karatig bansa. Nagkakaisa ang mga military leaders sa pagsasanay na gawing malaya at bukas ang Indo-Pacific at bigyan ng kapayapaan ang anumang tensyon sa sinumang nagnanais sirain ito. Ang balak sa susunod na balikatan ay mas mataas pa dahil ang Pilipinas ay nagbabalak magsagawa ng full battle simulation kauna-unahan sa kasaysayan ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Ngunit inaasahan na mas lalong magiging gigil ang China kung mangyari man ito. Sa patuloy na hiling ng China na itigil ang pangingialam ng USA, mas nagiging malinaw na USA ang malaking tinik sa kanilang lalamunan. Saan nag-uugat ang galit ng China? Una sa lahat, sila ang pangunahing ugat ng tensyon sa West PHC sa pamamagitan ng pagbobomba ng water cannon sa mga Pilipinong mangingisda at PCG. Kating-kati na silang ipamalas sa mundo ang kanilang military powers, pero ang mga hindi inaasahang suporta ng USA ang tila nagpapatagilid ng posibilidad na sila ay magtagumpay sa kanilang mga plano. Sa tingin mo, sa sumisidhing tensyon sa Indo-Pacific, may karapatan bang magalit ang China sa ginagawang paghahanda ng mga bansang inaalisan nila ng karapatan sa sarili nilang teritoryo? Maaari kayang maipit lamang sa proxy war ang Pilipinas? I-comment mo yan sa baba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video natin. God bless.